Meron na naman pong nag-comment sa atin mga kaibigan. Ito po ay galing po sa isa sa mga miyembro po ng mga kaibigan nating INC dito sa ating channel, no? Galing ito kay Lola Mary. Yun po ang pangalan niya. Ang tanong niya po, dahil tutol po siya sa ating sinasabi na si Kristo po ay Diyos, dahil siya ay anak ng Diyos, kaya ang Panginoong Jesucristo ay Diyos din, no? Sabi ni Lola Mary, ipinapanganak ba ang Diyos? Yun ang tanong niya. Ang Diyos ba ay hindi espirito? Napapagod ba at nagugutom ang Diyos? Nagtratrabaho ba ang Diyos na karpintero? Namamatay ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay pinahihirapan, sinaktan, sinaksak sa tagiliran, at dumaloy ang dugo? Naipako ba sa krus ang Diyos? May laman ba at buto ang Diyos? Malaki ang diferensya ng Diyos at si Kristo. Ang Diyos ay may makapangyarihan sa lahat, walang pinagmulan at walang hanggan. Siya ay espiritu, iisa ang Diyos, wala nang iba at walang kaparis. Yun ang kanyang sinabi, no? Tama yung kanyang sinabi na ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat at ang Diyos po ay walang pinagmulan. Tama po yun, no? Ang Diyos po ay espiritu at iisa lang ang Diyos at wala siyang kapares. Tama po lahat yon, yung sinabi niya na yon. Mga kaibigan, hindi po tayo tutol doon. Yung mga tanong niya na napakarami na may Diyos daw po ba na ipinanganak, may Diyos din daw po ba na espiritu, nagtatrabaho, sinaksak, pinatay, pinako sa krus. Alam mo kapatid na Lola Mary, kung bakit si Kristo po ay ipinanganak, dahil nakapropesiya yan na maipapanganak po ang ating Panginoong Jesucristo para tubusin ang ating kasalanan, dahil tayo po ay hindi po mamamatay tayo sa impyerno, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos ay ipinanganak si Kristo o inutusan ng Ama si Kristo upang magkatawang tao, upang gawin niya ang kalooban ng kanyang Ama. Gaya sa sinabi dito po sa banal na kasulatan, dito po sa John chapter 6 sa verse 38, na ganito po ang sinasabi. Makinig ka kapatid, parang wala ka yatang alam tungkol po sa banal na kasulatan, ano? Sabi dito, sapagkat bumaba akong mula sa langit. So saan daw nanggaling si Kristo? Sa langit. Bumaba lamang po siya. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, sabi niya, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ano po yung kalooban ng nagsugo sa kanya, mga kaibigan? Basahin po natin dito po sa Timoteo, Kapitulo 2, sa versikulo 4, na ganito ang sabi, na siyang may ibig ang Ama, yung Diyos Ama, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So ang kalooban po ng Ama, ibig niya, ang lahat ng mga tao ay maligtas, kapatid. Kaya si Kristo nagkatawang tao. Bakit? Para yung kanyang katawan ay maging handog, no? Kaya sabi dito sa 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Bakit siya ipinanganak? Nagkatawang tao, kaya nung siya'y pumarito sa lupa, naipanganak, naging tao, nagkatawang tao. Bakit siya napagod? Kasi nagkatawang tao, nakitulad sa tao, ayon po sa Filipos, dito sa Filipos 2, excuse me, 2, sa versikulo 6, na ganito po ang sabi, na siya, si Kristo, bagamat nasa aniyong Diyos,
kasi nasa itaas sa langit, no? Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Alin? Ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito. Yung pagkapantay niya sa Diyos, yung kanyang pagka-Diyos, ay hinubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungang sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan sa krus. Sabi dito mga kaibigan, na nakitulad sa tao. Ibig sabihin, kung makitulad ka sa tao, kung ano po yung, kung yung tao ay napapagod, yung tao ay nagugutom, yung tao ay kailangan niya ng pangangailangan tulad ng salapi, para magtrabaho, nagutom dahil tao siya, mayroon bang tutol doon mga kaibigan? Kasi nag-anyong tao naman siya, nakitulad. Alam mo po ba kapatid na Lola Mary, yung salitang nakitulad? Yung nakitulad, kung ano yung nature ng laman ng tao, magiging ganun din ang Panginoong Jesucristo kasi nag-anyong tao, nakitulad sa tao. Kaya nangyari sa kanya lahat yon, kapatid. Bakit siya pinako? Bakit siya tinusok yung kanyang tagiliran? Hindi mo ba alam na dahil sa kanyang kamatayan, tayo'y naligtas? Dahil sa kanyang pagkapako sa krus, nagbasunurin hanggang sa krus. Sabi dito sa 8 ng Filipos 2, naligtas tayo. Dahil sa kanyang dugo na pinambayad sa iglesia. Kaibigan, dapat magbasa ka ng salita ng Diyos. Ang Diyos, sabi mo, makapangyarihan sa lahat. Wala naman tutol doon. Si Kristo, makapangyarihan din. Si Kristo ay galing sa Ama. Galing sa Ama. Iisa lamang po yun. Iisa yung Ama, iisa dati. Pero nagkaanak siya. Siyan po si Kristo. Kaya si Kristo, galing o bahagi siya ng Ama. Ipinanganak siya ng Ama. Kung nag-iisip ka na katulad ng tao, pag-iisip ng tao, dapat i-level mo din naman, itaas mo din naman. Hindi po tao ang Diyos, kapatid. Para pag-isipan mo na parang tao din. No? Kailangan maging malalim yung pagkaunawa mo. Bakit si Kristo may pinagmulan? Ang Diyos ay walang pinagmulan. Si Kristo galing sa Diyos Ama. Bahagi siya ng Diyos Ama. Kapatid, bahagi siya. Meaning, si Kristo, nung una, wala siyang pinagmulan dahil nanggaling siya doon sa walang pinagmulan na Ama. Pinanganak ng Ama. Tutol ka ba doon, kapatid? Dapat alam mo yon, mga bagay na yon. Laliman mo, kapatid na Lola Mary, yung pagkaunawa mo, laliman mo ng kaunti. Huwag kang hanggang sa ibabaw lang, wag. Laliman mo. Laliman mo ng pagbabasa ng Biblia. Si Kristo po ay nanggaling sa Ama. Ano siya dati? Nanggaling sa langit. Siya mismo nagsabi, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Ano siya dati? Dito po sa John 1:1, sabi po rito, mga kaibigan, nang pasimula siya ang verbo. Verbo po pala siya, no? At ang verbo ay suma sa Diyos. So, kasama niya ang Diyos, face to face. Nakakausap sila. At ang verbo ay Diyos. Yung verbo, Diyos siya. Dito sa 14, ano nangyari dito sa 14? Sabi dito, at nagkatawang tao ang verbo na Diyos. At tumahan sa gitna natin. So, yung verbo na Diyos, nagkatawang tao. Tama yon. Kaya si Kristo hindi po tao, kundi siya ay verbo, pero nagkatawang tao ang verbo. O ano sabi dito sa Tito, dito sa Timoteo Kapitulo 3, sa versikulo 16. Sabi na Apostol Pablo, at walang pagtatalo, dakila ang hiwagan ng pagkadiyos. Sino? Yaong nahayag sa laman.
pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Yung laman, yung nahayag daw, yung nahayag, sabi dito, at walang pagtatalo. Bakit meron pa tayong pagtatalo? Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. Sino? Yung nahayag sa laman. So, yung nahayag sa laman, dakila ang kanyang pagkadiyos. Si Kristo po yun. Yung nahayag sa laman, wala namang iba. Yung nahayag sa laman. Nahayag sa laman. Bakit napapagod? Alam mo, ang namatay, yun pong katawan ni Kristo, yung katawang tao. Pero yung kanyang pagkadiyos, hindi po namatay yun. Hindi po namatay yun. Tama ka, hindi namamatay ang Diyos. Pero yung kanyang laman bilang handog sa ating kasalanan, kailangan yun mamatay. Mabuhos yung kanyang dugo. At kapag mamatay yung kanyang espiritu, papasok doon sa kailaliman ng lupa ng 3 araw at 3 gabi para maligtas pati yung mga namatay na hindi nakaparinig sa salita ng Diyos. Dahil ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Yan po sagot ko, kapatid na Lola Mary. Sana po ay maunawaan mo at laliman mo, kapatid. Laliman mo ng kaunti yung pagkaunawa mo para maintindihan mo. Salamat sa iyong pag-comment dito sa ating programang Expose the Truth.